Ito po'y sinervice na namin sa Paranaque. 3 TV sabay-sabay. Yung isang may-ari, 2. Isang LG at isang Sony. Yung isa na may-ari, yung Samsung, isa. Ang problema ng Samsung, mapapansin po ninyo, white screen siya. Hindi siya makontrol. Pagka ganyan ang problema, alam mo na kagad yung anong titirahin mo dyan eh. Siyempre, pagka ganyan, sa Gamma IC ka magpupunta. Saan ba nakalagay yung Gamma IC? Sa T-Con control po yun. Tingnan niyo po kung paano gagawin natin. Pinapakita lang po muna natin dito yung talagang pagka white screen niya. Hindi lang siya mapindot ng maigi kasi walang remote. Ayan o. Mas maganda makita natin yung menu para makita natin yung pagka white screen talaga niya. Ayan. Ayan. Ito po'y nung mag-upload ako ng video na for repair, ang dami kagad nag-response. Isa si Manong ayan o. White screen talaga siya o, napansin nyo. Hindi siya makontrol. Isa siya nag-response na magpa-service kagad kasi nakita niya yung numero natin nag-plus dun sa screen. Kaya kinontak po natin. Yan, pinuntahan po natin yun. Yan. Panoorin nyo po yung buong kabuuan ng gagawin namin na ganito. Tinanggal na po natin yung kanyang timing control. Yan. Yan. Tinatanggal natin yung kanyang Gamma IC. Yan kasi yung nagko-control sa kanyang wash out, sa kanyang mga kulay, sa kanyang mga yung robotic, yan din galing eh. Yung solarized, dyan din galing. Yan, tinanggal natin ang numero niyan ay AS15F. Ang ikakabit natin ay AS15G. Same lang yon. Ang pagkakaiba lang, yung AS15G meron siyang metal. Ito kasing AS15F walang metal to eh. Sa ganitong mga pagto-troubleshoot, kailangan magaling kayong magtanggal ng IC sa pamamagitan ng hot air. Alam nyo timplahin yung init niya at saka yung hangin. Kasi pagka hindi nyo alam timplahin yun, masusunog yung PCB, masisira yung mga katabing parts, magtatalsikan naman yung iba pang parts kung hindi nyo makokontrol ng hangin at ng init. Para makontrol po yan, siyempre halagyan mo ng paste. Ayan. At saka ititimplahin mo ng, kasi sa ganito naglalaro lang yan sa, kung magtatanggal kayo, maglalaro yan sa 300 degrees. Tapos yung air niya sa number 2 lang. Para suwabe, hindi sa tatalsik. Ngayon, pagka magkakabit na kayo ng IC, bababaan nyo na yung hot air nyo sa mga 250 na lang para hindi siya masyadong mainitan yung IC. Pag masyadong mainitan yung IC na yan, sira uli yan. Pagkabit mo yan, lalong lalala, wala ng picture. Yan, antayin nyo po kung paano gagawin namin panoorin yung maigi. Talasan nyo lang inyong mga mata. Makuha. Paano kaya makaalis mo? Yan ang gagamitin ko. Sa cable.
kami gumalaw para eh. Pagka gagawa kayo ng ganyan, dapat hindi nanginginig yung kamay nyo. Pero ako nanginginig na ako. May nginig na ako eh. Kaya matanda na kasi. Gano'n naman talaga pagka nagkakaedad. Yung kalakasan natin, humihina na. Yung dating talas ng mata naman natin, lumalabo na. Yung pandinig natin na matalas din, naku po, medyo nawawala na rin. Nagiging bingi na rin kung minsan. Yan. Bago ko siya i-hot air, hinihinang ko muna yung 4 na paa niya para hindi siya gumalaw. Mahirap kasing i-hot air yan ng hindi mo muna ihinang yung kanyang mga paa. Kahit tigi-tigi sa lang paa lang sa may 4 na square na yan, saka mo siya i-hot air para yung pagkakadikit niya sakto dun sa may pinaka-foil, hindi lalampas, hindi magkadikit-dikit yung kanyang mga hinang. Ganyan ang mga technique dyan. Yung mga bihasa ng technician, magagaling na yan eh. Ito pa sa mga newbie lang ito na style eh. Kaya dapat panoorin yung maigi ito kung paano ang technique sa ganito. Tingnan nyo lang maigi, panoorin nyo po. Yung ibang mga tech, minsan hindi na nila nire-repair yan. Bumibili sila ng buong T-con mismo. Kaya lang sa panahon natin ngayon, mahirap na makakuha ganyang T-con kasi phase out na yung ganyang model eh. Maliban makakuha ka sa mga may ganyan pang available na parts na basag yung unit pero buo yung T-con. Pero kung talagang wala kang makikita, yan lang ang papalitan natin dyan. Yung AS15 lang lagi. Yan ang unang-unang sumikat sa troubleshooting, yung AS15. Kaya ang daming lumabas na IC na yan eh. Dati ang mahal ng IC na yan. Maabot pa ng 1-2 isa. Napakamahal. Ngayon mura na lang yan. Yan, ini-hot air po natin. Kailangan dyan pag nag-hot air ka dyan, sipatin mong maigi kung dikit na dikit ba yung mga pins niya sa may foil. Kasi pagka hindi dikit yan at may awang hindi siya masyadong lapat, ang mangyayari dyan, mawawala yung video. Hindi mo makikita yung letra, puting-puti na lahat. Kaya kailangan dyan, maingat ka. Yung pagkaka-hot air mo maayos. Hindi siya masyadong mainit para wag masira yung IC. Ayan. Sa mga bago pa lang susubok sa ganyan, mag-iingat kayo. Pero pag nakasira kayo, dun nyo na mararanasan yung charge to experience. Ika nga. Matututo na kayo sa susunod. Yan, sinisipat natin yung kanyang mga pins o yung mga paa niya kung lapat na lapat ba bago natin linisin yung kanyang board. Kasi kailangan linisin mo yung face niyan eh. Pag hindi mo nilinis yung face yan mas magandang panlinis yung lacquer flow eh. Hindi siya namumuti. Pag lacquer thinner ang pinanlinis mo, namumuti. Ang pangit eh. Kailangan linisin mo yung face niyan. Pag hindi mo nilinis yung face na yan, hindi naman siya makakasira, no? In the long run, makakasira siya dahil sa mga alikabok na didikit sa kanya. Yun ang magkakaroon ng resistance para masira yung kanyang board. Kaya kailangan malinis. Sinake up eh. Dahil alam ko may pangal Alam ko rin buo ako dito sa bahay bro eh. Dinala pala sa Tony. Naiwan niya siguro doon. Naiwan nga siguro doon. Kung matagal na po, malabo na po makuha. Wala na. Matagal na eh.
yan. Ganito ko, wala na rin baterya. Bumili ka na rin pala ng ganito. Yung sa nabili ko bro, malambot. Lambot nga, ito eh. Pinabili ang ganyan, ang lambot. Ayan po, Dalawa pa naman binili. natapos na natin linisin yung kanyang board. Linita ko sa Nakabit YouTube, na natin pinag-ibig ko sa ng mga panel. case, yung mga gamit. Tingnan natin kung ano magiging resulta Ano pa, nakanik. ng Hindi mo usapan natin ng YouTube. Oo nga, Video. nakanik. Ayan na po. Tingnan natin yung kanyang Ito, yung pamalis yan. video kung maayos na. Naka-TV. Sa TV, naka-TV tayo. Ito po ang kanyang video. Nakita niyo po yung pagkakaiba. Matitikin natin yan. Wala, may antena ba kayo? Kitang-kita mo na yung kulay niya, yung dark ng kulay. Ayan, Okay. Ibig sabihin, good na siya. Wala kayong gapang ba? Na-repair na po natin yung kanyang Wala na kaming sky Trouble. cable. pinalitan lang natin yung kanyang AS15 na IC. Normal na. Ito yung pangalawang ginawa namin, LG. Nagpalit kami ng mainboard at ni-repair natin yung kanyang power supply. Yan. Yan, napakabait ni Manong. Pinakain kami ng tanghalian. Ayan, ang sarap. Paborito ko yan, hipon. Naway ganti nawa ang Panginoon ng kagandang loob ng customer na ito. Shoutout sa inyong dalawa, sir. Ayan. Yan kung paano kumain si Leboy. Tinapos ko agad yung pagkain ko eh. Kumakain po ang aming boss. Ang dami yan ang kinain, inubos ang pagkain. Ito yung isang aking boss, ayaw kumain. May diabetes kasi. Yan yung pangalawang ginawa namin. Sira ang power supply, sira rin ang mainboard. Okay na. Pero ang pang isusunod ito. Tabayanan po ninyo yan. Ito po yung Sony na auto shut off. Lalabas yung Sony at mamamatay yung video. Itong ganitong kaso, napakarami na namin ginawang ganito eh. Bali, yan o, makita nyo, namatay yung video. Lumabas yung Sony, namatay yung video. Sabi ng may-ari, 1 taon daw natulog sa box yan. Dinala nila sa may Sony Service Center. Pinaservicean sa ibang technician. Ang nakakalungkot lang, hindi nga nila na-repair. At nawala pa yung tape sa panel. Nawala yung bakal na humahandle sa may wifi niya. Nakakalungkot. Tapos yung tornilyo niya ay 3 piraso na lang. Napanood niya tayo sa YouTube, nagkaroon siya ng pag-asa na baka sakaling ma-repair. Yan nga, kasalukuyan nating nire-repair. Panoorin po ninyo kung paano namin repair. Talasan nyo lang inyong mga mata. Hindi kasi ako makapagsalita ng maayos dyan dahil concentrate tayo sa pag-troubleshoot. Panoorin yung maigi.
Padala ko na lang muna kay kuya. Tutubusin ko na lang. Kay kuya ha? Diniscount ko na nga po. 8.5 po sana sale dito. Ha? 6.5 na. 8.5 daw dapat. Magkano? 3,000 na lang? 6.5. Hindi, ganito tanong. Saan niyo gusto bumawas sa huli sa una? Alin? Saan niyo gusto huli tumawad? Sa una, sa huli? Siyempre ako gagamit. Hindi, di ba 6.5 sabi? Saan mo gusto tumawad? Sa una, sa huli? Pag sa una, 6 yun. Oo nga. Pag yung ulit. Tama lang ano. Sa huli, 0. Gano'y style ko sa Balintawa. Kasi negosyo ko po, gulay. Pagpunta ako Balintawa, kita na agad ako. Ayan na kasi boss. Ano gusto mo kakong tawad? Huli, sa una, sa huli. Ayan. Check natin yung kanyang Araw-araw din kami na gulay. P1 o yung kanyang BGH kung magkakaroon siya ng Nagsusupply ka. supply. Medyo hindi lang nakita masyado yung voltahe kasi masyadong maliwanag yung ilaw. Tatakpan ng Uba-uba. Ano bang panis? nag-reflect sa tester. Farmers, yan. Siya ang namimili sa Divisoria. Tingnan yung maigi ah. Mga doon sa farmers. Pansinin yung maigi. Iwan-iwan na sa mga ano. Mahal May to. bultahan mo yung papalo. Grabe TV na ito. Ba't ganyan? Ayan. Sobrang tipid ano? Ayan. Sukatin ko yung supply niya kung lalabas. Sasaksak ko yung plug. Ayan. Parang bakit tester natin eh. Oh, yun, di siya nakita. Yun, nakita nyo, 29 yan. 29 bus, biglang bagsak yung kanyang voltahe. Ayan. Ba, magkano ito? 600. Ay, 600. 1,000 pala mahigit yan. Kasi Bluetooth yan. Ano mo naman? Ayan, panoorin nyo po yung paano yung palagi natin ginagawa. 300 yan, bilhin ko yan. Ha? Wala akong pakailan po ako rin. Mahal, basta mahal. Ano ba dyan? Tutukan nyo lang may yung mga mata. 16, tama ba bro? Ha? Huwag kayong pupurak. 14, 15, 16? Yun yung matutunan. Pag magkakat kayo yan, dapat ang cut nyo maayos. Hindi pabara-bara. At walang masasaging ibang foil. Kasi pag may nasagi kang ibang foil dyan, iyakan time po yan. Hindi mo siya ma-repair. Kailangan maingat. Kapag sa YouTube ko, wala pa hanggang ngayon. Darating din Yan. Takal dumating. Nakat natin yung kanyang 3 hole. Lapit na. Andiyan, naklatan. Okay, napawing. Malamang. Pero mo, ang tagal daw sa karton yan. Isang taon mahigit nilang in-stock. Buti hindi na disgrasya yung screen. Maingatan. Kaya makita niya tayo sa YouTube, agad-agad tayong kinontak. Yan. 3 kagad sabay-sabay yung kanilang pinagawa. Tingnan natin magiging resulta pagkakat natin yan. Kano pala bili ni Eric nito? $300? $300? Okay. $300 siya. Bili yan sa Amerika pa kasi galing yun. 15 bilang lumalabas. Oo. Murang-mura yun din sa Amerika. Tatlong ulit yung presyo dito. Hindi, ordinary. Ano kasi ito, mumurahin talaga ito. Hindi, modelo to nung nilabas. Wala pa yung mga bago. 2016 to. Yung binili to, siya yung latest model. Modelo. Ano ba? Ba 2016 yan binili ni Eric? Ayan. Itestingin natin kung tagumpay ba yung ating ginawang pagkat. Ayun, lumabas yung kanyang
V1 o VGH 29 volts. Tingnan nyo kung mamamatay siya. Hindi na siya namatay. Tingnan natin kung may video. Oh, yan. Nabagsak yung aking cellphone. Mabuti na lang hindi nabasag. Ay, nako. Ang nabasag lang yung tempered glass. Ayan. Ayun. Meron na siyang display. Ayun, oh. Yan. May display na siya, no? Ganyan ang pag-repair ng auto shut off pag Sony. Dalawang klase yan eh. Isang 40 inches, isang 48. Yung ganyang gumamit ng top board na panel. Hindi, baliktad yung TV. Baliktad talaga. Kasi USB mo, bro. Mas ilang taon niya natutulog doon sa ilalim ng kama. Buti nagising pa. Inalaula nung gumagawa eh. Ang daming wala eh. Yung takip dito, wala. Hindi, takpo na lang po natin ang ano. May remote ba kayo? Wala eh. Yung nga, hindi yung binalik eh. Ay, ginawin niyo muna yung remote kumpare mo. Pwede yun. Si pare. Si kumpare ano, ang ganda ng aso niyo. Nangihingi nga ako isa eh, wala pekang anak. Daming aso yun. Mga aso ng mga apo niya yun. Yun nasa bungad, malaki. Ganda nga. Malalaki. Eh, ano? Kaya lang, parang gusto nyo naka-aircon. Hindi. Chow-chow. Ang laki. Chow-chow niya. Dito. Ito pala, meron pala boss, huwag na. Pader! Wag na! Na-excited. Lumayas. Simple. Dito may Siberian Husky ganyan. Hindi na pa pala ito eh. Ganda nga nang kaya gusto ko talaga yung Sony kasi ganda pati ng kulay. Ang laki na TV mo ah.